Mayroon na naman tayong papalitan ng battery mga master. Itong drill battery. Ayan, ayaw nang gumana. Sabi ni sir ayaw na mag-charge. So siyempre ano pa ang gagawin natin kundi palitan natin ng battery yung true rated at siyempre yung mas mataas yung capacity para matagal malubat mga master. So pagkatapos mga master ay bubuksan na natin muna ito at titingnan natin yung loob. Tapos babaklasin natin yung battery mga master. So ito po yung kanyang battery mga master. Magandang klase naman yung battery niya mga master dahil orig naman itong drill battery na to. Ayan, kulay dilaw yung kanyang battery pero mababa lang yung capacity niya. Bali 1500 mAh lang yung capacity ng battery mga master. So kunan muna natin ng voltage isa-isa yung battery, baka naman nasira lang yung BMS. Tingnan natin kung may output yung BMS. Yan, wala mga master. Wala talaga. Wala. Irekta natin sa battery, baka BMS lang sira. Wala talaga mga master. Wala nga. So ano pang gagawin natin? Papalitan natin ng battery. At syempre yung true rated mga master. Bago natin palitan, ay babaklasin muna natin ton mga nickel strip niya. Sa pagbabaklas, dahan-dahan lang, baka tayo masugatan dahil matalas yan mga master. At syempre baka magdikit yung positive at negative at magdiklap. Ayan, may voltage pa rin yan kahit papaano mga master. So bali itong battery natin mga master, ayan, kulay pink. At ito naman yung dati, kulay dilaw. Ayan, napakasulit na ating battery mga master. True rated po yan. 2600 mAh bawat isang battery. So mas mataas na ito ngayon kumpara sa dati. So ito yung kanyang nickel strip natin ilalagay. At i-spot weld na natin mga master. Ayan. Sa mga nagtatanong ng ating gamit na spot weld, nandyan yung link sa baba ng video na to or nasa taas ng comment section mga master. Paki-check na lang sa mga naghahanap. Napakasulit nito kasi mura lang siya mga master. Siyempre yung gamit natin battery sa ating spot weld ay LiFePO4 battery 32700 at yung capacity niya ay 96 EH 12 volts. At sa mga gusto magpapalit ng battery mga master, paki-PM na lang ako. At kung malayo man kayo ay pwede nyo naman ipa-ship sa LBC yung battery lang mismo. Napapalitan natin ng battery sa loob. Wag na po yung drill. Pwede rin kung ipapasama nyo yung charger lang. Ayan, ganun lang kasimple mga master. Kahit malayo kayo, pwede naman ipaship sa LBC. At mga master, syempre sa mga nagtatanong dyan, bakit hindi daw ako nagre-reply? Hindi ko talaga mare-replyan kapag ka nakalock ang profile. Ayan, sila pa yung parang masungit. Kahit sila naman yung nakalock yung profile, hindi ma-PM. Kasi nga, nakalock yung profile. Kaya hindi natin ma-PM. Okay, sa mga beginners naman, madali lang naman ito palitan dahil 5 series lang naman ito mga master. Magsimula lang kayo sa positive, tapos sunod-sunod na yan. Or depende kung saan kayo magsisimula, pwede sa negative. Ganun lang, basta negative, tapos sunod-sunod na yan. Halimbawa, B negative, B1, B2, B3, B4, at positive. At kung 10 pieces naman yung laman ng inyong drill battery, bali 5 series to parallel. Ganun pa rin naman ang connection ng BMS. Ayan, tapos na tayo. Umilaw na mga master. So ibig sabihin, okay na to. So matagal na itong malubat kumpara sa dati niyang battery dahil mas mataas yung capacity ng battery na atin nilagay. At nilagay na natin ang mga tornilyo, 4 na tornilyo. Ayan. Tapos na matakpan. So, ayan, umilaw na. So, kunin natin charger. I-charge natin kung magcha-charge. Bago na lahat mga master, paki-like and share naman. Pahingi naman dyan. At ayan, nag-blink-blink na yung green. Pag nagcha-charge, ayan, kulay red, nagbe-blink na rin. So, maraming salamat. Hanggang sa muli, mga ka-DIY.